Habang binabasa ni Amador, Silvino at ng iba pa ang unang pahina ng bawat libro, biglang nagbago ang liwanag sa loob ng Casagrande. Ang mga ilaw ng kandila ay nagningas na mas maliwanag, ngunit tila may halong madilim na usok na pumaligid dito. Lumamig na rin noon ang hangin na tila humahaplos sa bawat kaluluwa ng naroroon. At ang bawat isa sa 6 na libro ay nagsimulang maglabas ng malalabong imahe na parang mga anino sa hangin. Minsan ay lumilinaw, minsan ay nanlalabo din ang mga imahe na to. Ang una ay mula sa Invisium, isang tila huklubang nilalang na may mga pakpak, ngunit putol at duguan. Sinundan ito ng Ruinaria na naglalabas ng isang halimaw na may mahabang mga kuko at baluktot na katawan na tila isang bangungot na buhay. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat, humanda na tayo. Sa gitna ng pagkabigla ng mga naroroon, biglang bumitaw si Matilda sa pagkakatayo at napaluhod. At ang kanyang kaliwang kamay ay tila nasusunog mula sa loob. Nagbaga pa ang balat nito sa kanyang braso at umusok na yon ng napakaitim. Ngunit wala ka pa ring apoy na makikita. Nang makita naman yun ni Lucero ay, "Tama na! Hindi na kaya ng katawan ni Senyora Matilda ang nangyayari," salita niya, kasabay ng paghawak niya sana kay Matilda upang tulungan ito sa pagtayo at ilayo sa mga libro. Ngunit biglang nanalsik si Lucero na parang may malakas na puwersa ang tumulak sa kanya. Hindi pa man dumadapo ang kamay nito sa katawan ni Senyora Matilda. At habang nangyayari ito, nagkaroon ng kakaibang alingaw-ngaw sa buong silid, na tila ba lahat ng kasalanan ng nakaraan ay binuhay sa isang sigaw, at ang mga imahe ng mga halimaw ay biglang pumasok sa libro. At tumiklop ang mga yun. Pagkatapos ay pagtayo ni Matilda na humarap sa mga panauhin at sa mga dalagit kasama ang mga salandig. Sunod nito ay ang pagdating naman ni Gregorio sa halili ng mga dalagit, sapagkat wala pa siya kanina. At doon ay nagsalita naman si Matilda habang sumasayaw na noon sa saliw ng hangin ang buhok nitong mahaba. Nakalutang din yun sa ere. At ang sabi niya ay, "Sambitin mo ang aking pangalan at ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan." Bigkas nito na parang sa isang lalaking demonyo ang boses ni Matilda, ngunit hinarap naman yun ni Silvino at sinabing, "Anong ibig mong sabihin? Kung sino ka man na nakasanib na lalang sa katawan ng babaeng yan, ay ikaw ba ang magbibigay sa amin ng ika-7 pangalan ng pamilya?" Tanong ni Silvino. Ngunit tumawa lang noon ang lalang na nasa loob ni Matilda. At nang magsasalita pa sana si Silvino, biglang may tumarak na sibat sa likuran ni Silvino at tagos yun sa kanyang puso, at nanalsik pa ang dugo nun sa muka mismo ni Matilda, na parang nagsasadyablo ang itsura nito. At ang sumaksak naman kay Silvino mula sa likod ay walang iba kundi si Gregorio. "Anong ibig sabihin nito?" Ang lahat ay nabigla sa pangyayari. Pinatay ni Gregorio ang kuya Silvino niya. At sa pagkilos ng ibang pamilya ng mabilis, ay slow mo natin sa ating mga imahinasyon ang mabilis na kaganapang ito. Pagkasaksak ni Gregorio kay Silvino, kumilos si Amador at Severino upang hawakan o huliin si Gregorio,
At tansyado pa noon ang kanilang kilos sapagkat ayaw din nilang patayin si Gregorio dahil kapatid pa rin nila ito kahit na pinatay na nito si Silvino. Ngunit sa nangyaring yun ay biglang lumutang naman ang aklat ng panalangin. Pagkatapos ay nagsarili itong bumuklat malapit din lang sa harapan ng 6 na libro. Sa reaksyon naman ni Kael upang puntahan si Silvino kasi baka buhay pa nga ito At sa reaksyon din ni Amador at Severino na hawakan si Gregorio, sa unang hakbang ni Kael ay napatigil siya sapagkat bumaba ang 6 na kaluluwa na nagliliwanag at sumanib ang mga yun kay Kael. Ngunit habang nagaganap ito, isang patalim naman ang muntik na lang na pumatay kay Isla at ang may hawak ng patalim na yun na umatake sa kanya ay walang iba kundi si Irlan. Nakapasok siya sa Casagrande, ngunit kahit na ilagan naman yun ni Isla ay nasugatan naman siya ni Irlan ng punyal na hawak nito. Nang magawa yun ni Irlan, inihagis nito ang punyal na ginamit niya patungo sa katawan ni Matilda na nooy nakatayo. Ngunit hindi man umabot yun sa katawan ni Matilda, bagkus ay tumigil yun sa ere malapit sa harapan ni Matilda. At hinawakan lang ni Matilda ang punyal na parang pinunas lamang ang dugo na galing kay Isla. At saka niya iyon dinilaan sa kanyang kamay. At doon ay mas lalong nagbaga ang sinumpang kamay nito. Kasabay ng pagtaob naman ni Gregorio ng papahiga sa sahig dahil sa paghuli ni Amador at Severino sa kanya. At tanong nila na, "Bakit? Bakit, Gregorio? Bakit? Bakit?" Sigaw nila. At habang nagaganap ito ay nakapasok na rin pala sa iba't ibang pintuan ng Casagrande ang iba pang lumantao na tauhan ni Irlan. At doon ay may biglang sumaksak naman sa likuran ni Don Basil Lumantao na isang itakang ginamit at kasama rin niya ang sumaksak sa kanya. At ang mga tauhan na ni Irlan noon ay napapalibutan na pala ang buong Casagrande. Dahil dito ay lumaban naman na ang mga lamak. Nag-orasyon din naman ang mga Delfiero upang tawagin ang kanilang mga insekto. Sa tangan naman ng mga salbasyon ay ginamit na nila ang kanilang itim na mahika upang makatakas sa lugar. Halos lahat ng ito ay sabay-sabay na nangyari. At eto pa nga, talsik naman ni Irlan sa pagtama ng kalmot ni Lucero dito na nasaan yung sinaunang gabunan na. Nagpalit na rin noon si Isla bilang sinaunang gabunan sapagkat hindi na nila alam kung sino ang kanilang kalaban sa mga oras na yun. Labo-labo na ang labanan sa loob ng Casagrande. Pagtalsik ng mga dugo sa pader at sahig ang naganap. Ngunit sa bilis din lang ng sandaling yun, sumigaw naman si Gregorio ng "Hilal!" Sa pagsigaw ni Gregorio, biglang umangat na noon ang katawan ni Matilda sa ere. At parang pagkalas ng mga itim na sumpa sa kanyang kaliwang kamay, at naging itim na usok ang mga yun na parang may kasamang bagang maliliit na direktang hinihigop naman ng 6 na libro. Samantalang ang puting libro ng nadalagit ay patuloy pa rin sa pagliliwanag at paglipat-lipat ng mga pahina nito na parang binibigyan pa si Kael ng karagdagang enerhiya.
Dahil sa mga sandaling yun ay parang naging estatwa naman si Kaela sa ginagawa ng puting libro sa kanya. At sa mga kaganapan nga, sa pagkaubos ng usok ng itim na may maliliit na baga sa kaliwang kamay ni Matilda ay nalaglag na rin ito. Ngunit mabilis na kumilos naman noon si Lucero upang saluhin si Matilda. At nasalo niya nga ito at wala nang malay si Matilda. Pero malinis na ang kaliwang kamay niya. Naging normal na iyon. Ngunit sa parang pagputok ng isang malakas na hangin sa gitna ay halos nanalsik ang lahat, pero nanatiling nakatayo ang mga malalakas katulad ni Senyor Lucero at Isla. Pati si Kaela ay nanatili pa rin nakatayo at hawak pa rin naman noon ni Amador at Severino si Gregorio. At sa mga sandaling iyon ay naging isa na lamang ang 6 na libro na nakalutang sa ere, na nakamarka na sa harapang takip nito ang ngalan na Irahel. Sa mga sandaling ito ng kwento, mga kabagis, ay patigilin muna natin ang oras sa mga kaganapan. Dahil naiintindihan nyo na ba, mga kabagis ko, kung ano ang mga titik sa bawat libro? Kung hindi pa, ay ipapaliwanag ko na. Isipin nyo yung bawat titik sa ngalan na Irahel. Ang letrang I ay para sa Invisium at ang letrang R ay para sa Ruinaria. Ang titik A ay para sa Abysmalis at ang titik na H ay para sa Hacordium. Ang E ay para sa Excelios at ang titik L ay para sa Luminaria. At ang Irahel nga na salita ay hindi isang apelyido. At ito ang paliwanag dito. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang kasaysayan ng mga tao, may isang makapangyarihang anghel na nagngangalang Irahel. Siya ang tagapagdala ng batas ng hustisya sa makalangit na kaharian. Subalit sa kanyang pagmamalabis, sinubukan niyang palitan ang mga utos ng may kapal ng sarili niyang mga alituntunin. Ang kanyang kapalaluhan ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak mula sa langit, at bilang parusa ay isinumpa siya ng may kapal, at ang sumpa na yun ay isinulat sa kanyang pangalan. At ang bawat titik ng Irahel ay nakaukit sa 6 na makapangyarihang aklat ng kaalaman. Sa ngayon ay yan muna ang ibibigay kong impormasyon, mga kabagis, dahil ituloy muna natin ang mga kaganapan sa loob ng Casa Grande. Sa gitna ng kaguluhan sa Casa Grande, ang hangin ay lalong bumigat na tila may halo ng amoy ng dugo at sumpa. At ang 6 na aklat ay nagsanib na nga sa iisang bahagi na lamang na napapalibutan ng itim na usok na tila pagliliyab ng apoy, dahil na rin sa maliliit na bagang naglilipa na rin mula dito. At nangyari nga ang lahat ng to nung nasambit na ni Gregorio ang ngalan na Irahel. At habang hawak ni Amador at Severino si Gregorio, ang katawan nito ay tila nagpapakita ng pagbabago. Ang balat niya ay nagiging kulay abong, parang ginuguhitan ng nagbabaga nitong mga ugat. At ang kanyang mga matay nag-aalab na kulay baga na rin. "Bitawan niyo ko! Bitawan niyo ko!" sigaw ni Gregorio sa garalgal nitong boses. Habang pilit na nagpupumiglas, ang kanyang tinig ay hindi na tulad ng dati. Isang malalim na mabagsik na boses ang lumalabas sa kanya. Nang biglang paghiga naman ng libro ng Irahel sa ere at pagbuklat nito ng sunod-sunod ng mabilis, na paglipat-lipat ng pahina nito na may mga nananalsik pang mga baga nito, kasabay ng usok na itim na parang ang sa apoy ang saliw nito.
hanggang sa isang kumpol ng itim na usok na may kasamang nagtatalsikang baga ang biglang lumabas sa libro ng Irahela at mabilis yung pumaitaas. Sabay biglang bagsak nito sa katawan ni Gregorio na parang umanib ito sa katawan niya. Humangin noon ng malakas na parang nagmula sa pagbagsak ng usok sa katawan ni Gregorio. Ngunit dahil sa may kakayahan naman si Severino at Amador ay hindi pa nila nabibitawan si Gregorio nang baon ng mismong kaliwang kamay noon ni Gregorio sa dibdib naman ni Severino. Sabay sinugot ni Gregorio ang puso ni Severino sa pamamagitan ng nagbago na nitong kamay na halos kamukha na nun ng isinumpang kamay ni Matilda. "Severino!" sigaw ni Amador sa sunod na pagkamatay ni Severino sa harap nito. Umatras na noon si Amador at binitiwan si Gregorio dahil dito pa lang niya natanggap sa sarili na traidor ang kanilang kapatid na hindi pa nila matanggap kanina dahil sa pagmamahal nila dito. Sa sobrang galit ni Amador sa pagkamatay ni Severino, sa kalungkutan ng mga sandali, dagdagan pa natin ang pagbagal ng sitwasyon sa ating mga imahinasyon. Dito ay hinugot ni Amador sa kanyang bewang ang bakos na banal upang patayin na rin si Gregorio at wala nang sali-salita pa. Mabilis naman na bumangon si Gregorio habang nagpapalit pa rin ito ng anyo. Ngunit hampas ni Amador ng bakos na banal sa kapatid nito. Ngunit sinaluyo ng mga braso ni Gregorio sabay ng paghawak niya dito. At parang nakahawak naman noon ng isang sintron na may asido si Gregorio dahil sa bakos na banal. Ngunit parang napagtitiisan naman nito ang sakit na idinudulot noon. Sabay hatak niya kay Amador at inihagis nito kasama ang bakos na banal. Tumilapon noon si Amador. Nang makita yun ni Isla ay inatake rin niya si Gregorio. Nasangga naman ni Gregorio ang malapunyal nitong kuko. Nang nailapag naman ni Lucero si Matilda ay tinulungan niya ang kanyang kapatid para patumbahin si Gregorio na patuloy pa rin sa pagbabago ng anyo. Ngunit lumalaban na ito kaya baon ni Lucero ng kanyang malapunyal na kuko sa tiyan mismo ni Gregorio, pero hindi man yun natinag sa pagkakatayo. "Tampalasan!" wika nito. Sabay mabilis na hinawakan niya si Isla sa braso nito at hinawakan din ang kamay ni Lucero na siyang nakabaon sa tiyan nito. Tapos ay inihagis ni Gregorio ng sabay ang magkapatid na salandig. Mga sinaunang gabunan na yun, pero kinaya pa rin niya. Dahil sa mga pangyayari ay nagkandawasak-wasak na ang loob ng Casagrande ng mga dalagit. Samantala ay patakas naman na noon ang mga salbasyon at ayaw nang makialam sa mga nangyayari. At sa pagdating naman ng mga insekto ng mga delfiero at pananalsik ng iba kanina sa labas ng Casagrande ay nakikipaglaban naman sila sa kahit na sinong haharang sa kanilang daraanan dahil nais na rin nilang lumabas sa Hacienda Dalagit. Sa bawat sasalubong sa mga delfiero na mga lalang o mga lumantao man na mga aswang ay sinasalubong iyon ng mga maiitim na lipad na insekto na kinakain ang mga laman nito. Sa taas ng aral ni Don Alejandro sa barang ay ni Katiting ay hindi makalapit ang mga kalaban sa kanila kasama ang mga anak nito. At ang mga lamak naman ay nakikipagpatayan ng pisikalan ng aswang sa aswang sa pagtakbo rin nila Erasmo sa kalupaan ng mga dalagit.
Sa mga lumantao naman ay lumalabas na halos lahat ng kasama ni Don Basil sa pagpupulong ay mga traidor at tauhan din lang ni Irlan ang mga ito. Dahil sa patay na rin nga sa mga sandaling ito si Don Basil Lumantao. At sa loob pa rin ng Casa Grande, sa pagtiklop naman ng puting libro ng mga dalagit, ay nanatili lang itong nakalutang sa ere na may nakapalibot pa rin na liwanag. Ngunit kasabay naman noon ang pagbabalik-wisyo na ni Kael na kanina pa nakatayo na parang ang estatwa. Ngunit sa pagbalik ng kanyang ulirat, bumuka nun ang kanyang bibig na nagsasalita. Ngunit kakaibang dialekto naman na ang lumalabas dito. Tapos ay mabilis na paglitaw nito sa harapan ng kanyang tiyo Gregorio at sinipa niya ito sa ulo at nanalsik yun sa labas ng Casa Grande. At nawasak ang dingding na dinaanan ng katawan nito sa lakas ng sipang binitawan ni Kael. Dito ay bumangon naman na si Lucero, Amador at Isla. Sabay alulong noon ni Lucero upang sumunin naman ang mga gabunan nitong kalahi. Nadala rin niya pala sa pagpupulong na ito. Nakahanda rin pala si Lucero sa kung ano man ang mangyayari sa kaguluhan na ito. At sa labas ng Casa Grande ay mabilis na may mga nagtatakbuhan na malalobong nilalang sa tubuhan na nag-aabang lang pala ng hudyat ni Lucero, at yun ay ang mga kapamilya nito na nakatira sa Gubat Lawig. Pagkatapos sumunin ni Lucero ang angkan nito sa tubuhan, sabay duro niya noon kay Irlan na nakapagpalit na rin noon bilang aswang na sulubnan. "Hindi kayo makakatakas dito, mga lumantao!" wika ni Lucero. Samantala ay isa-isahin pa natin ang mga nangyayari, sapagkat sa dami ng mga kaganapan ay baka mabaliw na tayo sa mga emosyon na ating nararamdaman. Sa ngayon ay patay na nga ang dalawa pang dalagit. At sa kasalukuyan naman, paglalaban na ni Kael na may sanib ng 6 na maestro at ni Gregorio naman na may sanib ng librong Irahel. Sa labanan ng dalawa ay umabot na sila sa tubuhan mismo ng mga dalagit habang nangyayari ang buong kaguluhan sa palibot ng Casa Grande. At sa muling pagbangon nga ni Gregorio sa pagkatumba nito sa pag-atake ni Kael, nagbago yun at mas matangkad na ito kaysa sa mga tubo. Dito ay lumantad na sa harapan ni Kael ang figura ng parang isang makapangyarihang nilalang na nahulog mula sa langit o isang anghel. Kasabay pa noon ang pagdating ng isang sibat na lumilipad na nahugot mula naman sa katawan ni Silvino, at lumaki ang sibat na yun na parang naging armas o sandata rin ni Gregorio sa pagsalo niya nito. Sa figura niya ay makikita mo ang dualidad ng kanyang pagiging nilanang ng liwanag at kadiliman. Meron siyang malalaking pakpak, ngunit ito'y nasira at duguan, tanda ng kanyang pagbagsak at parusa mula sa langit. Ang kanyang katawan ay mistulang gawa sa marmol, maputi, ngunit may mga bitak na naglalabas ng banayad na liwanag. Tila nagpapaalala ng kanyang makalangit na pinagmulan, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matalim na liwanag. Ngunit sa loob nito'y tila may umiikot na maiitim na usok, nagpapahiwatig ng kanyang kasalanan at kapahamakan. Ang kanyang buhok ay mahaba at umaagos tulad ng ulap
na may halong pilak at itim na tila kumakapit ang hangin sa bawat galaw nito. Sa kanyang noo ay nakaukit ang mga sinaunang simbolo na sumisimbolo ng kanyang sumpa, ang pangalan niyang Irahel, na inuulit sa bawat pahina ng 6 na libro. Pero sa kabila ng kanyang kakilakilabot na anyo, si Gregorio ay naglalabas ng nakakahalina at makapangyarihang presensya. Siya na ngayon ay sagisag ng kasalanang hubad ng kapangyarihang nawalan ng moralidad at ng hustisyang nasadlak sa sariling kapalaluan. Samantala, ay parang hindi man lang nakaramdam ng takot noon si Mikael sa nakikita niyang anyo nga ng kanyang tiyo Gregorio. Dahil sa bawat paghakbang naman ni Mikael papalapit sa kanyang tiyo Gregorio, ay ang paglitaw naman na ng kanyang mga baluti, dahil si Mikael sa mga sandaling ito ay tila isang makapangyarihang mandirigma ng langit na. Meron yung baluti na kumikislap sa liwanag. Ang kanyang kasuotan ay yari sa tela na purong pilak na may banayad na mga ukit na sinaunang mga simbolo. Nagpapahiwatig naman ng koneksyon niya sa banal at makalangit na mga puwersa. Ang bawat bahagi ng kanyang baluti ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na parang sumasalamin sa kalwalhatian ng mga anghel. Ang baluti niya sa dibdib ay may nakaukit na imahe ng isang pakpak, simbolo ng katarungan at katapatan. At ang kanyang mga braso ay balot ng makikinang na mga guwantes na parang yari sa mga bato, na tila nagpapahiwatig ng kanyang lakas sa laban, habang ang kanyang mga binte ay protektado ng mga solidong baluti na nagbabaga sa bawat hakbang dito. At habang nangyayari iyon, kasabay din noon ang paglipad ng punyal na kidlat ni Severino mula sa bewang nito na nakasukbit, dahil patay na nga si Severino. Mabilis na tumungo ang punyal sa paglipad papunta sa kanang kamay ni Mikael, na parang alam naman ni Mikael na darating na iyon sa kanyang pagsalo. Dahil dito ay kumidlat ang kalangitan at tumama yun sa pangil ng kidlat na punyal. At pagkatapos ng pagguhit ng kidlat sa kalangitan ay naging isang espada na ang punyal na hawak ni Mikael, na parang naging sandata rin nito. Pagkatapos noon, sa kanyang likuran, makikita mo ang malaanghel na mga pakpak na gawa sa purong liwanag. Nagliliwanag ito ng kapayapaan at kagitingan. Ang bawat galaw niya ay parang musika, puno ng biyaya at lakas, na parang isinilang upang maging kalaban ng pinakamalaking kasamaan. Sa madaling sabi, mga kabagis, si Mikael sa kanyang buong anyo ay sumisimbolo na ang hindi matinag na kaloob at pagkakaisa ng liwanag laban sa kadiliman. Nakukuha nyo na ba, mga kabagis? Ang libro ng mga dalagit ay hindi parte ng 6 na libro na hinahanap nila. Lininlang sila ni Erlan, sapagkat ang 2 libro na ito ng karunungan, ang Irael at ang puting libro ng mga dalagit, ay magkasalungat. Dahil ang magtiyo ngayon, si Mikael at Gregorio, ay ang siya ng maglalaban bilang representasyon ng 2 makapangyarihang aklat. At dahil nga dito, nahati na ng mga nakatayong tubo sa pagtakbo ni Gregorio upang sugurin si Kael. Hindi naman nun naghintay pa si Kael. Sinalubong niya noon ang kanyang tiyo sa pag-atake at sa isang iglap, pagtatama ng sibat at ng pangil ng kidlat na ngayon ay espada na nga sa gitna ng tubuhan ng mga dalagit.
Alright, yun mga kabagis ko, grabe! Ibang level na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabagis, kaya napending tayo ng 2 araw. Pinagpuyatan ko to. Kaya, pakinggan nyo ng maigi. O kaya mag super thanks na lang kayo mga kabagis. Ilalagay ko yung GCash account ko sa description ng episode na to mga kabagis. Pero hindi ko kayo pinipilit Bahala kayo dyan. Kusang loob lang naman. Pa-Christmas nyo na lang sa akin. So yun, at least andito na. Hindi pa pinali ito mga kabagis ko Baka isipin nyo pinali na kasi sa ganda ng kwento. Actually, umpisa pa lang to. Pabawiin naman natin si Kael sa eksena niya. Ayun pa lang siya bumabawi. Pero ang pending naman ngayon is yung shoutout natin mga kabagis Kasi nag-focus ako ngayon dito sa content Di ako nakapaglista. So next na lang ulit, iiwan ko muna sa inyo ang umpisa ng bakbakan. Salamat sa suportang tunay.